Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, pag-usapan natin, no? Yari ngayon, etong si Representative Duterte mga babayan, dahil sa Davao po mismo, no? Ay mayroon daw pong di umanong 4.7 billion project, no? Diyan po sa distrito ni Representative Duterte mga babayan na ghosted at overpriced. Nako. Gaano nga ba ito katotoo mga babayan? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre shoutout tayo sa mga followers natin. Maraming salamat sa inyong suporta at lagi nating inihiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Okay, so ito mga babayan, no? Nako po, matinding pasabog to ni Tino mga babayan na kung saan ibinulgar, no? O ibinunyag, no? Ito pong mga ghosted at overpriced project po sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte mga babayan. Ha? Akala ko po ba, base doon sa mga nababasa natin wala pong ghost project sa Davao. Ano po ito? No? Ano po itong 4.7 billion na ghosted at overpriced na mga projects po na flood control dyan sa Davao City? Totoo po kaya ito mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Ha? Kasi bilib na bilib, no? Pinagmamalaki na itong mga DDS na sa Davao daw. No, wala daw pong ghost project. Wala daw pong flood control projects na ghosted o overpriced mga kababayan. Pero ito po, no? Magugulat tayo sa balita na to na ibinunyag nito nga si Tino na kung saan mayroon pong mahigit 4.7 billion na flood control projects sa Davao City. No? Distrito po yan ni Pulong Duterte mga babayan. Akala ko po ba walang ganyan dyan sa Davao? Nako. O ito, panoorin natin mga babayan, at i-komento nyo po kung ano yung masasabi po ninyo dito. Hindi lang umano ghosted ang issue ng flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Ang ilan daw sa mga ito, doble ang pondo para sa magkaibang kontraktor. Doble ang pondo sa magkaibang kontraktor mga babayan. Ibig sabihin, 2 beses pinasok yung project. No? Doble rin yung pondo ng isang project mga babayan. Paano kaya to? Paano nila nailulusot kaya to mga babayan? Paano nila nagagawa to? 'Di ba? Na samantalang yung mga kababayan natin no nalulubog sa baha sila no nagpapakasasa no sa pera ng taong bayan. No, hindi lang natin ini-specific itong si Pulong Duterte dito Lahat po no ng mga politiko na nasangkot dito sa flood control projects na to. Mga babayan, 'di ba? Kaya lang nagtataka tayo dahil pinagmamalaki po nila na sa Davao daw wala daw po mga ganitong flood control projects na may anomalya. Pero ito lumalabas 4.7 billion mga kababayan. No? Grabe Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Umabot na rin ang umano'y anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino
na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos at 80 kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. 2019 hanggang 2022, mga kababayan. At yan po ay nangyari, no? Sa panahon po ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Ito yung sinasabi natin, no, na huwag tayo mag-focus, no, sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Mag-focus din tayo doon sa mga nakaraang administrasyon. Kasi ang mangyayari dito, mga babayan, no, parang may pinagtatakpan tayo. No? Kung ang tututukan lang natin ay yung Pangulong Bongbong Marcos, yung administrasyon ngayon. Whereas kung magbabacktracking tayo, talaga ng mga namayagpag, yung mga ganitong klaseng korupsyon, no? Sa panahon po ng dating Pangulong Duterte. Doon maraming nangyaring korupsyon eh. 'Di ba? At ibinunyag lang ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang speech sa SONA. Kaya minsan mapapaisip tayo, bakit ba parang tila merong pumipigil, no, dito sa investigasyon na to ng flood control? Bakit tila merong naglilihis dito sa flood control na investigation na to? 'Di ba, mga kababayan? Mapapaisip tayo eh. Bakit kaya? May mabubunyag ba? Sabi ni Tinyo, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Yun ang matindi ron. Yung mga walang detalye, mga babayan. No? Baga, may mga kontrata, may mga projects, pero kulang-kulang yung detalye. Di ba? Sabi dito, Congressional Insertions, NEP versus GAA, 2019 hanggang 2022, out of 121 contracts, 79 are congressional insertions amounting to 4,066,581,000. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 79 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Diba? 4.7 billion, doon lang po yan sa distrito, no, ni Pulong Duterte, mga babayan. Diba? Isang distrito alone, 4.7 billion. Ano kaya masasabi dito ni Marcoleta? Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular. No? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing, no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Kasama na rin dyan sigurado, mga babayan, no? Yung mga substandard na trabaho, substandard na project, diba? Kasama na rin yan dyan. Hindi na maiiwasan yan eh. Kasi kaakibat na yan dyan eh. No, sa flood control, kasama na yan dyan. Ghost project, overpriced, substandard. Diba? Para mas malaki yung kickback sa mga project. Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Ang total overlap ng 2 kontrata na may halagang 135.14 million pesos ay parehong sakop na bahagi ng ilog. Isa noong 2019, isa noong 2020. Di ba? Isang location lang, mga babayan. Oh.
Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o dalawang kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. May change location at short-changing kung saan siyam na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Contracts without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Ito yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon. No, yung mga project na walang kompletong detalye. 'Di ba? Yung markings, 'di ba? Saan ba talaga yung project na 'yan? 'Di ba? Nakakatakot 'yan. Imagine ninyo, gumagawa kayo ng pondo sa isang project, may contractor kayo, tapos hindi makita kung nasaan yung project. Literal. Na ghost project. 'Di ba? Literal na ghost project kasi hindi mo makita yung project eh. 'Di ba? Oh. Paano nyo makikita kung nasaan yung project na yan kung walang location? 'Di ba? Walang marker. Nasaan yung project na yan? 'Di ba? Basta merong pondo. Oh. Other contractors with change location and short changing. No, parang inilipat lang ng konti, iba na uli yung pondo. O may pondo na uli. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Sa Matina River na 26 sa 28 na proyekto na nagkakahalaga naman ng 1.70 billion pesos ang may natuklasang irregularidad dahil sa paulit-ulit na lumitaw na kontraktor sa mga questionabling proyekto. Nako. Isa rito ang Relly Construction and Supply Incorporated na humawak ng 5 kontrata sa halagang 400.85 million pesos. Ang Legacy Construction Corporation na may 7 kontrata na may halagang 350.99 million pesos. Gayon din ang Abu Construction na may 8 kontrata at may halagang 321.30 million pesos. Ayon pa kay Tino, pati ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega Construction na parehong kilalang pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya at ang Alfrego Builders ng half-brother ni Senador Bongo ay kasama raw sa joint venture ng Relly Construction at Genesis 88 na pagmamay-ari ni Glenn Escandor. Ang Genesis So, konektado na naman. No? Eto nga si Bongo, mga kababayan. 88 ni Escandor ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Sara noong 2022. Maghahain ng resolusyon si Tino sa Kamara para imbestigahan ang mga nabanggit na umano'y maanumalyang proyekto sa Davao City. Hinikayat din niya ang COA, ICI at ang Ombudsman na silipin at magsagawa ng sariling investigasyon ukol dito. Nako. Yari dito tong si Pulong, mga kababayan. O ano masasabi po ninyo dyan, no? No, maniniwala ba kayo na sa Davao walang ghost project? Mga kababayan, kung may mga ganitong klaseng ebidensya, may mga ganitong klaseng dokumento, paano nating sasabihin na sa Davao walang ghost project? 'Di ba? May nilabas na dokumento. O paano ngayon nila yan na tututukan, mga kababayan? At sigurado dapat na-imbestigahan din to ng ICI, ng COA, Ombudsman. Alam nyo, siguro ito yung mga magagandang magsama-samang ahensya ng gobyerno. DOJ, COA, ICI, Ombudsman. Kung gusto talaga nating malabanan itong korupsyon na to, mga kababayan. No, kasi isa sila sa sila yung mga nakakaalam ng mga yan Tsaka DPWH, 'di ba? Yung ahensya na yan. Yung mga ahensya na yan ang dapat pagsamasamahin, mga kababayan, para masawata itong mga flood mga korupsyon, no? Dito sa flood control na to. Okay, so ano sa palagay ninyo, mga kababayan, no? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan, right? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Don't forget to subscribe
like, share, at comment dyan sa comment section. At palagi nating hinihiling sa mga followers, subscribers natin. 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright? Peace. I'm out.